Natutuwa akong muling makita ka, Senyorita Ina. I'm Riker, by the way. Saka pa ito naglahad ng bahagyang yumukod at naglahad ng kamay. She was about to give her hand, but Kaiser stopped her by grabbing her waist, then pulled her. Mrs. na siya, buddy. Mrs. Toralba. So possessive. Marahang tawa nito, saka tinapik ang balikat ni Kaiser. Well, now you know. So how's life? Tanong ni Kaiser sa kaibigan. Ihatid mo na kita sa lugar mo. Mag-start ng party, sabi nito. Agad nagsimula ang party pagkatapos nilang umupo. Ang daming naging programs kaya hindi masyadong makapag-usap si Kaiser. At ang Riker na yon. Wala ring gifting na nangyari kasi ayaw na tumanggap ng celebrant ng regalo. After a while, free time ng mga bisita, kaya ang iba ay may kanya-kanya na ginagawa. May mga nagsasayawan na sa dance floor, habang ang iba ay nagtotoast ng wine. Lumapit sila sa table ni Riker. Napag-alaman ni Ina na matalik pala itong magkaibigan. Nahiwalay lang daw ito sa kanya 5 years ago dahil sa personal na dahilan at ngayon lang bumalik sa bansa. The man was really familiar to her. It seems like nagkita na sila before. Hindi niya lang maalala. So buddy, what's going on now in your life? Tanong ni Kaiser. Well, still in the state of finding her, but I think I'm really near to it. Biglang kinutuban si Ina nang magawi ang mata ni Riker sa kanya. Hindi niya napigilan ng kaba, kaya agad siyang nagpaalam sa kanila. Excuse me, gentlemen. I'll just go to the washroom. Oh, Mrs. Toralba, please, let the waitress escort you. Hindi na siya sumagot at tumango lang dito. Pagdating niya sa restroom, agad niya inilabas ang cellphone para tumawag. The person she's calling is unattended. After a few more call, lumabas na lang din siya para bumalik. Pagdating niya sa upuan nila, wala ang asawa niya. Kaya nagpalingalinga siya sa venue. At nakita nga niya ang asawa niya na nakikipaglandian ito sa katabing table. The woman is wearing a seductive sexy dress. She's not a judgmental person. But upon seeing the woman, agad niyang napansin ang malalagkit nitong titig sa kanyang asawa. Sa sobrang irita niya, tumawag siya ng waiter na may dalang drinks and liquor. Nagpasalin siya ng wine dito. Agad niyang ininom ang isang glass at bago pa nakaalis ang waiter, nagpasalin ulit siya ng isa pa. Hanggang sa hindi na niya matandaan kung nakailang baso na siya. Kaiser was talking to someone he knew from business kasama ang anak nito na babae na makailang ulit na siyang hinahawakan sa braso o kaya pinipilit na uminom at ilang beses din niyang tinatanggihan. I heard your wife is with you. Where is she? Gusto ko siyang makilala, sabi ng kausap. Nang marinig niya ang salitang wife, hinanap niya ito at dumako ang mata niya sa kanilang upuan to see that his wife is like arguing to the waiter. Naalarma siya dahil mukhang tipsy na to. Kaya agad siyang lumapit sa kanila. Anong nangyayari dito? Tanong niya sa kaagad na umupo sa tabi ng asawa. Sir, nakapitong glass na po siya ng wine. Parang medyo nalasing na nga po. Okay, thank you. You may now go. Agad naman nagpaalam ang waiter. Hinawakan niyang magkabilang kamay ng asawa. Wife, are you alright? Is anything wrong? Nope. Nagulahan siya sa asta ng kanyang asawa. Hey, wife, please look at me. Hinuli niya ang mga mata nito. Pagbukas ng mata ni Ina, wala siyang mabasang emosyon doon. Wife, lasing ka na. Dizzy? Sabihin mo nga sa akin. Nag-aalala ako sa'yo. Pagsasama mo ni Kaiser. Ina-inhale deeply. Gusto ko na umuwi. Pagod ako. Tumayo ito pero agad inalalayan ni Kaiser. Dahil muntik na siyang matumba. Nagpaalam si Kaiser kay Riker, saka inalalayan ulit si Ina papuntang parking lot. Naguguluhan siya sa kilos ng kanyang asawa. She looked like drunk pero parang hindi naman.
dahil nakakasagot ito ng maayos. After niya maipasok si Ina sa passenger seat, he made a phone call to Ali. After a few rings, she answered. "Good evening, Ali. This is Kaiser." "Oh, hello there, Kaiser. Bakit ka napatawag?" "It's about my wife." "Mitch? Bakit, may nangyari ba?" Hysterical na tanong nito sa kabilang linya. Wala naman. She's just fine. Gusto ko lang itanong kung madali lang siyang malasing." Saglit na tumahimik sa kabila, pero agad din itong nagsalita. "Anong ininom niya?" "Wine only." "Ilang glass ng wine ba?" "Mga about 7 glasses. Bumuga ng hangin si Ali, saka nagsalita ulit. "Well, hindi yan lasing. For now. Tipsy lang yan. But after a while, saka na mag-start ang effect sa kanya. She has a very low tolerance of alcohol. That's why she didn't drink much during events. Unless something happened." "May nangyari ba?" tanong ni Allison. "Hindi ko matandaan eh." "Okay. Salamat sa impormasyon. Iuuwi ko na muna siya." "You're welcome. Try asking her later kung saan aamin yan." "Okay, thank you again." "Take care, lovebirds." Pagdating nila sa bahay, kinarga ni Kaiser ang asawa niya. Nakatulog ng iba nilang manggagawa at tanging ang mayordoma lang ang gising. Tinanong pa siya nito pero kaagad din niya sinagot saka nagpatuloy umakyat. Dahan-dahang inihiga niya sa kamang asawa, saka tinanggal ang stilito na suot nito. Iangasanan niya ang ulo ni Ina para lagyan ng unan. Nang magsalita ito, "Huwag mo akong hahawakan." Nagulat siya dito, kaya napatigil siya. "Wife?" "I said, don't touch me." Ulit ni Ina. Lasing na siya ngayon. "Wife, I need to take care of you first, okay? Stay still. Lasing ka na." "I hate you." Nasagi ni Ina ang kami ni Kaiser na nakaangat. "Wife, what are you saying? You're just drunk." "No, I'm not," Ina said. Pero obvious naman na elasing ito. Bumangon ito sa kasinapakang dibdib ni Kaiser. Pilit hinawakan ni Kaiser si Ina. Pero sa huli, hinayaan na lang din niya. Saka niyakap siya ng mahigpit. Then suddenly, Ina starts sobbing. Naalala niya ang sinabi kanina ni Allison tungkol sa asawa niya. Kaya tinanong niya ito, "Wife, anong nangyayari? May problema ba? Why are you doing this?" "Bakit kung magkausap kayo ng babaeng yon ang lapit? Bakit kahit ilang beses ka na niyang hinawakan? Okay lang sa'yo. Hindi mo ba alam na kanina pa kita hinihintay? Pero mas tumagal ka pa sa table nila." Then she started sobbing again. Niyakap siya ni Kaiser ng mahigpit. "I'm really sorry, wife. I didn't mean to let you see it, but I was trying to avoid her. It's just that her father is a respected man. Kaya hindi ko magawang bastusin sa harap niya ang anak niya." Paliwanag ni Kaiser. Alam naman niya yon. Alam niya hindi naman magagawa sa kanya ni Kaiser ang bagay na iniisip niya. Alam niya hindi siya kayang saktan ni Kaiser ng ganon-ganon. But still, you like her touch. Akala mo ba hindi ko nakita yon? Ginangat-gat na ng selos ang puso niya. Hindi niya mapigilang mag-isip ng mga bagay tungkol sa babaeng yon at sa kanyang asawa. "Hey wife, you know you're the only woman that I can see. You're the only woman that I am attracted to. She means nothing to me. Please, maniwala ka naman." Kumawala sa yakap niya si Ina. "Totoo ba yan?" 100% wife. Ikaw lang ang mahal ko. Wala nang iba." Sa kanya hinawakan ang magkabilang kamay ni Ina. "Then, prove it to me." Saad ni Ina. Nalasing pa rin ito. "Paano ba, wife? To at least make you feel better." May panunuyo sa boses ni Kaiser. Sakay sinandal ang ulo sa balikat ni Ina na nasa harapan niya. "Make love to me." Oo nga't nakainom siya.
Pero nasa tamang wisyo pa rin. Sadyang malakas lang ang loob nito na hingin ito sa asawa. Agad na ibangon ni Kaiser ang ulo saka hindi makapaniwalang tinitigan ang asawa. Wife, mukhang lasing ka na nga. Hindi mo na yata alam ang sinasabi mo. See? Nagsisinungaling ka nga. Saka siya nito tinalikuran. Napabuntong hinanga na lang si Kaiser. Why, please. Huwag mo namang gawin ito sa akin. Pagmamakaawa niya sa babae. Bahala ka nga. I won't really forgive you. Look at me, wife. Humarap ka nga sa akin. At dahil hindi siya humarap, lumipas sa harapan niya si Kaiser. Are you really sure about this? Nakapikit pa rin ang babae pero tumango ito. Ibinukas na ni Ina ang kanyang mga mata bago sumagot. Yes, with sincerity in her eyes. And with that, dumukwang ng bahagya si Kaiser para abutin ang labi ng asawa at halikan ito. Ina's points of view. Ina woke up dahil parang hinahalungkot ang tiyan niya. Kagad siyang nagmulat ng mata. Binalak niyang bumangon pero kagad na sumakit ang ulo niya. Sumabay pa ang bukana ng hita niya at dahil sa nararamdamang sakit, muli siyang napahiga. Sa biglang pagbagsak niya sa kinahihigaan, gumalaw ng kaunti si Kaiser. Agad siyang tumigil sa paggalaw. Pero mas lalong nagpagising sa kanya ay ang makitang asawa na walang damit pang itaas. Hindi ito normal na pangyayari para sa kanya. And to confirm her doubts, kagad niyang chinek ang sarili. And there to found out that she's also naked. Napasingap siya sa gulat saka kaagad na nagbalik sa alaala niya ang nangyari kagabi. Parang isang panaginip na dahan-dahang nanumbalik sa kanya ang naging pangyayari. Napapikit siya sa kailang beses na tinapik ang bibig. Oh God! I really hate this mouth. Bulong pa niya sa sarili. Huwag kang mag-alala, wife. I like and love your mouth. Kagad niyang napamulat ng mata, saka hindi makapaniwalang napalingon sa asawa, na biglang nagsalita. Nakatukod ang kabilang kamay sa ulo habang pinagmamasdan siya nang nakangiti. Oh my God! Tanging nasambit ni Ina, saka mabilis na nagtalukbong ng kumot para itago ang mukha, saka mariing pumikit. Naramdaman niya ang paglapit sa kanya ni Kaiser. Hinila siya nito palapit sa kanya, saka madaling natanggal ang pagkakatalukbong niya sa kumot. Seriously, wife? Kaiser chuckled. Nakapikit pa rin si Ina, saka nagsalita. Please, huwag mo naman akong tingnan ng ganyan. Nakakahiya. Mas lalong napatawa ng mahina si Kaiser sa tinura ng asawa. Okay lang yun, wife. It's just me. You see? Saka hinigpitan ni Kaiser ang yakap sa asawa. Umiling si Ina sa kapilit na itinatago ang mukha sa kahihiyan. Wife, are you regretting what happened last night? Seryosong tanong ni Kaiser. Because of that, agad tinanggal ni Ina ang mga kamay na nakatakip sa mukha niya. Hey, hindi naman sa ganoon. Siyempre nahiya lang naman ako kasi... Kasi ano? Matampuhing tanong ni Kaiser. Sorry na. Nakakahiya kasi na I'm the first one to ask for that kind of thing. Sakay nginudngod ni Ina ang mukha sa dibdib ng asawa. Hinalikan ni Kaiser ang ulo ni Ina. Alam ko yun, wife. I was just teasing you. I know last night that you're sincere about it. Hinahagod-hagod pa ni Kaiser ang buhok ni Ina. Tiningalan niya ito. So, hindi ka na ba nagtatampo? Hindi na po. Nakangiting sagot ni Kaiser. Then pressed his lips on Ina's forehead. I love you, wife. I love you too, love. What? Kagad na naitanong ni Kaiser. You call me what? Love. It's my endearment for you. You always call me wife, so I thought I should call you something too. Masagwa bang pakinggan? No, wife. It's just that it's so heartwarming. Thank you, wife. So, did you like it?
Tanong ni Ina. Yeah, of course. After their talk, nauna nang bumaon si Ina sa kaniligo. Kaiser had to answer an important call from his company. Paglabas ni Ina, Kaiser is still on the phone and talking to someone. Lumapit siya dito sa kaniyakap sa likuran. Nakaharap sa bintana ang asawa niya. At sa tangkad nito, kinailangan pa ni Ina na itagilid ang ulo para makasilip sa bintana. Luckily, saktong natapos ang tawag ni Kaiser. Don't surprise me like that, wife. Baka hindi ko nakayanin. Hulog na nga ako sa iyo eh. Saka ito humarap sa asawa at niyakap siya pabalik. Ina laughed at her husband's cheesiness. Love? Kaiser's answer then starts swaying her like they are dancing. I'm really sorry about last night sa mga nasabi ko ha. You know, I don't mean it right. Nadala lang kasi ako ng emosyon ko kagabi. Naintindihan ko yun, wife. Well, it's a good thing na nangyari din yun. Ha? Bakit naman? Because of that, you made me feel at ease about your feelings for me. Napatigil si Ina sa pagsunod sa galaw ng asawa. Anong ibig mong sabihin? You're jealous last night. Sapat na yon para mas malaman ang nararamdaman mo sa akin. Nang malampis ni Ina, No, I'm not. Tanggi pa niya. Yes, you are, wife. Pangungulit ni Kaiser. Saka pa nito dinugtungan ng tawa at niyakap ulit ang asawa. Huwag ka nang mahiya, wife. Because according to research, people who are in love tends to get jealous over small and stupid things. So it's normal, see? Tumango lang si Ina, saka mas niyakap ang asawa. Week has passed, and it's already her birthday. Naging sobrang simple lang ng kanyang handa. Hindi na niya ito naging problema dahil ang mga kaibigan na niya mismo ang naghanda para sa kanyang kaarawan. Nasa isang sikat na hotel sila na pag-aari ng kaibigan ni Kaiser. Nakuha nila ang function hall at sobrang napakaganda ng theme ng kanyang birthday. The motif is blue, white, and black. Kaya nakasuot siya ng isang long dress na color white na damit na may mga beads na color black. Pababa sila ng hagdan ng kanyang asawa habang pumapalakpak naman ang mga bisita. After cutting the cake, messages from her close family and friends, her speech and all, it's finally time to pick some gifts to open. Talagang pinaghanda ang mabuti ng mga kaibigan niya ang kanyang birthday at hindi niya makakalimutang pasalamatan ng mga ito from time to time during the event. At last na gift na ang bubuksan niya. There's a familiar gift wrap that caught her attention. It's a small box na parang lalagyan ng alahas. Kaya kinuha niya ito, sa kadahan-dahang binuksan. At nang mabuksan na ito ng tuluyan, nakumpirma niya, isang itong jewelry box. Inside is a feather necklace. The jewelry is so beautiful na hindi napigilan ni Ina na haplusin ito. May kakaiba siyang naramdaman dahil sa kwintas. Is something wrong, wife? May pag-aalalang tanong ng asawa niya. Wala naman. It's just that I received the gift again. Anong gift? This one. Tukoy ni Ina sa kwintas. Ano naman ang mali dyan? I'll tell you later, love. Tapusin na muna natin ang party. Sumang-ayon naman sa kanyang asawa. Hanggang sa mag-alis na ng mga bisita, hawak-hawak pa rin ni Ina ang misteryosong regalo na natanggap niya at ang sulat sa loob nito. Excuse me, miss? Pwede ko bang makita yung list ng mga guest na may dalang regalo? Pagkausap ni Ina sa isang waitress. Wala namang nakita si Ina na kakaiba mula sa mga bisita. Everything was normal. The mysterious gift is the only one without a sender. Maybe it's from the same person who's frequently giving you gifts, Mitch? Suggestion ni Alex. I also thought about that. It's the same gift wrap and card but still without a sender. Sang-ayon ni Ina. Anong ibig niyong sabihin? At anong meron sa regalong yan? Tanong ng kanyang asawa. Kasi,
Nung nasa Paris pa ako, madalas ako makatanggap ng ganyang regalo. Wala itong sender, except the letter P. Nung una ay hindi ko yun pinansin. Pero nung napapadalas na ang pagtanggap ko ng anonymous gift, ay nabahala ako. Pinaimbestigahan ko yon. Pero wala naman akong nakita. Then now, eto na naman. Saka pa niya itinuro ang regalo na nakapatong sa lamesa. Mukhang nakakabahala na. Ang mga pangyayaring yan, Mitch. Bakit naman pati dito ay nasundan ka pa ng taong yon? Baka sa boses ni Ali ang pag-aalala para sa kaibigan. Huwag kayong mag-alala. I'll protect my wife from this. Why don't we read the letter? Suggestion ni Kaiser na nakayakap sa bewang ni Ina. Inabot ni Ina ang regalo sa kakinuhang sulat. From P. Ipakita mo ang kwintas na to sa iyong nanay Loling para maintindihan mo ang lahat. Please, pakaingatan mo ito. It means a lot for me. Why nanay Loling? Paano may connection sa nagbibigay sa iyo ng mga regalo? Naguguluhang tanong ni Ali. Mitch? Tawag sa kanya ni Alex. Nanilingon naman niya. Maybe you should really ask your nanny para mas maliwanagan ka sa bagay na ito. Kaya after nilang magpaalam sa isa't isa, they hit the road to her nanay Loleng's house. Good thing her nanay Loleng is still awake kaya magkakaroon na siya ng magandang kaliwanagan sa nangyayari. Inilabas niya ang kwintas na natanggap niya at sa oras na nakita ito ng matanda, nagulat ito, saka hindi makapaniwalang napahawak sa kwintas. Saan mo ito nakuha, anak? Bakit nasa sayo ito? Papaano napunta sayo ang bagay na ito? Sunod-sunod na tanong ng matanda sa kanya. May estranghero pong nagbigay sa akin. At nakalagay po sa sulat na nakuha ko sa loob ng kahon. Nadalhin ko raw po sa inyong kwintas, Nanay Loleng. Pasensya na po sa abala. Sadyang hindi ko lang pumapigilan na mangamba tungkol dito. Hinawakan ni Ina sa magkabilang kamay ang matanda. Si Kaiser ay nakaupo naman sa tabi niya at nakayakap ang kabilang kamay sa bewang niya. Naiintindihan ko, Iha. Ngayon, handa ka na bang malaman ang lahat? Tanong ng kanyang Nanay Loleng. Saka siya hinawakan sa braso. Iha, anak, sana pagkatapos mong malaman ang lahat ng katotohanan sa iyong pagkatao, ay huwag mong pangungunahan ng question at pangamba ang iyong puso hanggat hindi mo patuloy ang nalalaman ang lahat. Naiintindihan mo ba ako, anak? At dahil sa narinig, Ina's heart hammered and beat so fast. Hindi niya alam kung kakayanin ng puso niya ang kanyang mga malalaman. Parang may kung anong kumakalikot sa puso niya. Saan ba ako magsisimula? Wika ni Nanay Loleng. Flashback. Nakatayo sa labas ng pintuan ng kwarto ni Katrina si Nanay Loleng. Naririnig niyang humihikbi. Magmula po nung isang araw na nagpunta ito sa ospital para magpa-check up sa kanyang OB-GYN. Ay hindi na ito tumigil sa kakaiyak at hindi na rin lumalabas ng kwarto. Ulila na kasi ito at wala nang magulang. Tanging ang kakambal lang nito ang natitira sa pamilya niya at maging ito ay may sarili na ring buhay at nakabukod na din. Mayaman ang pamilya nila Christina at buhat ng mamatay sa aksidente ang kanilang mga magulang. Siya ang napag-iwanan ng 75% na assets ng kanilang mga magulang, habang 25 lang sa kanyang kakambal na nakababata sa kanya. Kumatok si Nanay Loleng saka nagbaka sakaling tawagin ng alaga. Katrina, anak, lumabas ka na dyan. Baka kung mapano ka pa at ang anak mo. Ayaw mo bang lumaki siyang malusog? Sige na naman anak, pagbuksan mo na ako ng pinto. Heto oh, may dala pa akong paborito mong pinya. Pero hindi pa rin ito tumitigil sa pag-iyak. Pero pinagbuksan siya nito ng pintuan. Katrina anak, naku, abay tingnan mo nga naman yung mga mata. Halika sa loob anak. Niyakap ito ng matanda habang patuloy pa rin na umiiyak. 25 taong gulang na ito. At magmula ng bata pa ito, siya nang nag-aalaga. Nakahawak si Katrina sa kanyang tiyan habang hinahagod naman ng matanda ang kanyang likod. Nay, ang anak ko po. Nay,
Paano na po? Habang patuloy pa rin ito sa pag-iyak, hindi ko po kayang mawalay sa kanya. Paghagulgol niya, ano ka bang bata ka? Ano ba naman yung pinagsasabi mo? Napaiyak na rin ang matanda habang patuloy pa rin na hinahagod ang likod ni Katrina. Nay! Pilit hinahanap ni Katrina ang boses para magsalita dahil nanginginig na pati ang kanyang mga kamay sa sobrang pag-iyak. Nay, hindi ko daw po kakayanin. Sobrang palaki na daw po ang butas sa puso ko. Baka kapag nanganak daw po ako, ay baka mawala na ako sa mundo. Napaawang ang bibig ni Nanay Loleng. Alam ng lahat ang tungkol sa kondisyon ng batang ito. Ngunit mas lumala pa ang kalagayan nito dahil may 8 buwan na siyang hindi nakakainom sa maintenance nito. At dahil sa kanyang dinadala, katunayan ngayon malapit na din ang kanyang kabuwanan. Naku, naman tong batang to. Huwag ka munang panghinaan ng loob. Ano ka ba? Manalig tayo sa may kapal. Walang nakakalam na mangyayari, anak. Huwag mo munang pangunahan ang desisyon ng ating may kapal. Pagpapaluwag na to sa loob ng dalaga. Nay, hindi naman po sa pinangungunahan ko siya. Kaso po, Nay, talagang yun ang nakalagay sa lahat ng check-up ko. Nang may kumatok sa pintuan, at bahagyang sumilip ang isang kasambahay. May bisita po sa ibaba. Kapatid daw po ni Miss Katrina. Imporma nito. Oh, nariyan daw ang iyong kapatid. Pinatawag mo ba siya? Opo, Nay. Siya na lang po ang naisip ko na makakatulong sa akin. Abay, halika at bumaba na. Nang makapag-usap kayo. Bumaba sila para kausapin ang bisitang dumating. Kasama ni Kiara ang nakakatandang kapatid ni Katrina, ang asawa nito. Nakaupo sila sa couch sa living room habang nililibot ng mata ang kabuuan ng bahay. Napansin naman ng mag-asawa si Katrina na inaalalayan ni Nanay Loleng pababasagdan. Oh, here you are, my dear. Kumusta na? Lumapit si Kiara kay Katrina, saka siya ang nagpatuloy sa pag-alalay dito para makaupo. So, how are you and your baby? We're fine. Kagagaling ko lang sa ospital nung isang araw. At okay lang din ang baby ko. Ikaw, ate, kamusta na si Irene? Tukoy na Katrina sa anak ng kapatid. 1 buwan na rin. Simula nang makapagsilang din siya ng isang malusog na sanggol. Oh, she's fine. Hindi ko na dinala kasi baka makasagap pa ng hindi maganda sa daan. You should visit your niece sometimes. I will, Ate Kiara. At ngumiti ito. So, what is the reason? Why you wanted to see us? Ate, it's about my baby and my condition. Makikita ang pagkagulat sa ekspresyon ni Kiara, ngunit napansin ni Nanay Loleng na hindi ito sincere. Why, my dear? What about your condition? Is it about your heart again? Yes, ikinuwento ni Katrina sa nakakatandang kapatid ang tungkol sa sinabi ng doktor sa kanyang kalagayan. After a few minutes or so, nag-iiyakan ang dalawang magkapatid. Bakit yun naman ang mayayari sa'yo? Wala na bang ibang paraan? Wala na bang magagawa ang mga doktor? Sunod-sunod na katanungan sa kanya ni Kiara. Umiling lamang si Katrina. Pinapatahan ni Nanay Loleng si Katrina sa pamamagitan ng pagyakap dito at ganoon din naman kay Kiara, ang asawa nito. So, what are you gonna do now? Ate, can you please do me a favor? Or let's have a deal. This favor of mine is really big. And this is for lifetime. Baka pwede naman, ate. May pagsusumamo sa boses ni Katrina. Whatever it is, Kay, you know you can always count on me. We're sisters, remember? Tumango si Katrina, saka hinawakan ang magkabilang kamay ng kapatid. Ate, I can't leave my daughter alone in this world. I can't afford to live here without anyone to lean on. Baka yun pa ang maging dahilan ng pagmumulto ko kung sakali. Hey, don't say that. Ano ba tong kahilingan mo? Pwede bang ampunin mo ang anak ko? Napawang ang bibig ni Kiara sa gulat dahil sa tinura ng kapatid.
Maging si Nanay Loling ay hindi makapaniwala. I know, it's absurd and crazy, but please, ate, pwede ba? Pagmamakawa pa ni Christina. Bakit mo naman naisip ito, Katrina? Ate, tanggap ko na sa sarili ko na malaki ang chances na mamatay ako pagkatapos kong ma-deliver ang baby ko. Pero ayok mabuhay siya na walang pamilya. Ano pa bang ibang paraan bukod dito? Paliwanag ni Katrina. Kaya ba naisip mo ang ganito? Balik tanong sa kanya ni Kiara. Oo ate, gusto ko kung sakali lang natuluyan nga akong mawala. Gusto kong kunin mo siya at ituring mong parang anak. Huwag kang mag-alala ate. Ibibigay ko ang 25% ng mana ko kay Irene. Ate, please. Katrina naman, parang namamaalam ka na eh. Para kung sakali lang ate, total, para din mo na siyang anak. Dahil magkapatid tayo. Naintindihan kita Katrina. Hindi ko lang matanggap na kinakailangan gawin mo ito. Huwag kang mag-alala. Ipinapangako ko, hindi siya kailanman mag-iisa. Pero bago yon, maghanap na muna tayo ng ibang paraan para sa sakit mo. Maraming salamat ate. Ikaw na lang talaga ang masaasahan ko sa ngayon. Pinunasan ni Katrina ang mga luha sa mata sa katumingin sa asawa ng ate niya. Kuya Alfredo, ayos lang ba? Nahilingin ko ito sa ate ko? Oo naman, kayo pa ring dalawa ang may hawak ng desisyon. At dahil sa narinig ay napanatag siya. Kung hindi mo mamasamain Katrina, pero nasan bang ama ng bata? Noong una ko palang gustong itanong sa'yo magmula nang umalis ka sa bahay natin sa Maynila. Saka na malagi dito sa ancestral house mo. Wala na si ate. At hindi na kami magkikita pang muli. You mean, patay na? May gulat sa mga mata niya. Hindi ate. Hindi niya alam na buntis ako sa anak niya. Pero bakit? Anong mayroon? Ayaw ba niyang panagutan ng bata? Pwede naman natin siyang edemanda. Suhestyon ni Kiara. Huwag na ate. Hindi naman sa ganoon. Maaari bang huwag na natin siyang pag-usapan? Ituloy na natin ang tungkol sa pag-ampon sa anak ko. Sige, ikaw ang bahala. Pasensya ka na. So, ano nang plano mo? Gusto ko sana na si Nanay Loleng. Nilingon niyang matanda na may pagtutol sa mga mata. Hinggil sa kanyang plano para sa anak, na sana manatili siya para alagaan ng anak ko. Pero nais ko sanang hanggang sa hindi siya ang kusang makatuklas ng katotohanan. Huwag na huwag niyong sasabihin sa kanya. Wala namang problema sa akin yon. Eh kayo po ba, Yaya? Ayos lang po sa akin, senyora. Basta ang mahalaga, ay maalagaan ko kahit papaano ang anak ni Katrina. Okay, that settled everything. Thank you. Promise me na hindi niyo ipaparamdam sa kanya na hindi niyo siya totoong anak. Na ipararamdam niyo sa anak ko ang ibig sabihin ng pamilya. At isa pa, itong bahay na ito kapag nasa tamang edad na siya, pakibigay ang susi sa kanya. Pangako yon. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, bumalik sa kwarto si Katrina. Naisip niyang habang may panahon pa ay gagawan niya ng paraan para mas maging normal ang magiging buhay ng kanyang anak. Pumasok sa loob ng silid si Nanay Loleng na may dalang pagkain. Saka ito umupo sa upuan na nasa tabi lang ng kama. Anak, sigurado ka na ba sa nais mo? Opo, Nay. Desidido na po ako. Ang ate na lang ang kaya kong asahan. Bakit ba kasi ayaw mong ipaalam sa dati mong nobyo ang tungkol dito? Eh di mas mapapadali ang lahat. Nay, alam niyo naman po ang sitwasyon namin, hindi ba? Ayoko pong lumaki ang anak ko sa piling ng iba. Ayokong lumaki siya na iniisip na bunga siya ng hindi magandang gawain. Anak, bakit mo naman nasabi yan? Nakapagpaliwanag na naman ang nobyo mo, hindi ba? At wala pong kinalaman ang anak ko doon. Ayokong may masira para lang sa anak ko. O sige. Kung ikay talagang desidido na, may magagawa pa ba ako? Salamat po, Nay. Ipangako po ninyo, Nay. Hindi niyo papaalam sa kanya ang pagkatao niya hanggat hindi siya nagtatanong. Kung sakali man na mapaaga ang kanyang pagtatanong, huwag niyo na po munang sasagutin.
Ayoko pang maging salot siya sa pagmamahal ng isang pamilya. Ipangako po ninyo na alagaan at mamahalin po ninyo siya. At nagsimulang mamuo ang mga luha sa mga mata ni Katrina habang iniiwanan ang bili ng matanda. At gano'n na nga ang nangyari. Nanganak si Katrina sa ospital. Push harder, Katrina. One more. Nakikita ko ng ulo ng baby mo. Push! Push! Panghihikayat sa kanya ng kanyang doktor. Hindi ko na kaya, Dok. Nawawalan na ng lakas si Katrina. Nawawalan na siya ng lakas. Dok? Bumababa ang heart rate ng pasyente, Dok. Anong gagawin natin? Hindi niya kakayanin. Nag-hysterical na wika ng assistant ng doktor. No, she can do it. I know she can. Come on, Katrina. Push harder. You have to save your baby. Kailangan ka niya. Don't you want to hear her voice? At dahil sa narinig, inipon ni Katrina ang lahat ng lakas na meron siya para mailabas lang ng maayos ang anak. Pagkatapos ng malakas na sigaw, narinig niya ang pag-iyak ng bata. Katrina, ito na ang anak mo. Tingnan mo napakaganda. Pinadapa ng doktor ang bata sa dibdib ni Katrina. Umiiyak pa rin ang bata. Habang si Katrina ay unti-unting nawawalan ng lakas, pinilit niyang abutin ang maliliit na kamay ng anak, saka ito hinalikan sa ulo. Welcome to the world, baby. Napahikbi si Katrina sa pagngiti ng anak niya. Sorry, anak. Kung iiwan ka ni Mami, may baby Ina Michelle. Dok, ang pasyente. Kinuha ng mga nurse ang bata saka ipinilit i-revive si Katrina. Pagkalipas ng ilang minuto, time of death, 12:10 a.m. Date, August 8. At parang nakakaintindi ang sanggol. Dahil pagkatapos banggitin ng doktora ang oras at petsa ng pagkamatay ni Katrina, umiyak ito ng pagkalakas-lakas. Habang hindi magkamayaw sa kakaiyak si Nanay Loleng, nakasilip ito sa delivery room at nakikita ang mga pangyayari sa loob. And the flashback. At pagkatapos ngang mamatay ng iyong ina, kinuha ka na nga ng iyong tiyahin na kinikilala mo ngayon na mami mo. At siyempre alam mo na ang sumunod. Hindi na napigilan ni Ina ang mga butil ng luha na kanina pa niya pinipigilang lumabas. Magmula nang magsimulang magkwento si Nanay Loleng. Nagunahan ng mga ito sa pagtulo ang sakit ng nararamdaman ni Ina. Napahawak na siya sa bandang kinalalagyan ng puso niya sa sobrang sakit na nanggagaling doon. Parang may sumusuntok sa kanyang puso. Kaiser couldn't take the sight of his crying wife. The pain in her eyes and cries is so visible that he started tearing up too. He hugged her tightly. Hush! Tahan na, wife. Please, calm down. Ina, anak, tahan na. Sige na. Pag-aalo sa kanya ng matanda. Hindi ko lang po matanggap. Ang sakit Ang sakit-sakit dito, Nay. Saka pa hinampas ni Ina ang puso niya ng sariling kamay. Pinilit naman ni Kaiser na hulihin ang kamay ng asawa. Saka mas lalo itong ikinulong sa kanya mga bisig. Why, please. Huwag mong gawin ito. Makalipas ang ilan pang minuto, tanging mga paghikbi na lamang ni Ina ang maririnig sa buong silid. How about my biological father, Nay? Does he know about me? Did he know about my biological mother's condition? Yun ang hindi ko masasagot, anak. Ngunit, nasisiguro kung may makukuha ka pang kasagutan dyan. Paano niyo po nasabi, Nay? Sapagkat nasa ang kwintas na yan. Tukoy ng matanda sa kwintas na natanggap niya. Naguluhang napatitig sa kanya si Ina. Ang huling kita ko pa riyan ay 3 araw pagkatapos makausap ng iyong ina, ang tiyahin mo. Mayroon siyang package na ipinadala sa isang utusan para i-deliver sa ibang bansa. At ngayong sa aking palagay, ay sa iyong ama nga galing yan. Kung ganon, alam po niyang tungkol sa akin. Pero bakit? Bakit hinayaan niya ako mag-isa? Sabi nito, habang patuloy sa pag-iyak. Wife, I don't mean to interrupt but ngayong alam mo na alam pala ng tunay mong ama
ang katauhan mo, mas mabuting sa kanya mo na lang marinig ang sagot sa mga katanungan mo. Is that okay with you? Tumango na lamang si Ina. Manang Loleng, it's getting late. Maybe we should go home. For my wife to rest. We promise to come back the soonest for further informations from you. If it's alright with you. Ayos lang naman sa akin, iho. Basta para sa alaga ko. Sige, mag-iingat kayo. Pinangko ni Kaiser ang asawa. Maingat niya itong isinakay sa passenger seat. Saka nilagyan ng seatbelt. Umikot siya para makasakay na rin. Hanggang sa pagpasok niya, ay wala pa ring imik ang asawa. Bago niya paandarin ang makina, tiningnan niya ang asawa. She seems lost, hurt, pain, agony and many more emotion is visible on her eyes. Wife, please, rest while I'm driving home. Kanina ka pa umiiyak dyan. Puno ng pag-aalala si Kaiser para sa asawa. Marahan niyang hinaplos ang pisngi nito. So they have a valid reason why they're not letting me celebrate my birthday on this day. Since it's not my day. Please, huwag mo nang intindihin yun, wife. Any day can be celebrated without any occasions at all, Thank you, love, for being here with me. Anything for you, wife. Saka niyakap ang asawa at hinalikan sa noo. I'm always here for you. I love you. I love you too. Kaiser smiled at his wife tenderly. Now, rest for a while, okay? Ina dozed off to sleep slowly hanggang sa huling luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Mabigat ang pakiramdam ni Ina pagkagising niya sa umaga. Tanghali na siyang nagising at kung hindi pa nag-ring ang phone niya, ay hindi pa muna niya gugustuhin bumangon. Sobrang hindi maganda ang pakiramdam niya ngayon. Bumangon na siya sa pagkakahiga. Saka inabot ang cellphone niya na kanina pa nagri-ring. Hello, wife. Gising ka na ba? Tanong ng asawa niya sa kabilang linya. Yes, love. Kagigising ko lang. Sorry ha. Hindi na kita ginising pa ng maaga. You're sleeping soundly. That's why. Don't worry. Tumawag na ako sa opisina mo. At sinabi kong hindi ka makakapasok today, okay? Magpahinga ka na lang muna sa bahay. Uuwi ako ng maaga today. May importanteng meeting lang akong aasikasuhin. Mahabang paliwanag ng asawa. Thank you, love. Ingat ka ha. Ikaw din. Magpahinga ka lang dyan. Baka makasama pa sa pakiramdam mo. Mahaba pang naging usapan nila. Pagkatapos gawin ni Ina lahat na gagawin niya, ay nagpunta siya sa garden ng bahay nila. Saka umupo sa swing. Habang nakatingin sa kwintas na nasa mga kamay niya, nagbalik sa kanyang mga alaala na ikinuwento sa kanya ng dating tagapag-alaga. At kusang nagsitulo ang mga luha niya. Hindi niya lubos akalain ang katotohanan na nalaman kagabi. Ang daming tanong na nagsalimbayan sa utak niya. Bakit yun ang naging pasya ng kanyang tunay na ina? Bakit hindi siya napunta sa totoong ama nito? At higit sa lahat, kung matagal na ba siyang kilala ng tunay niyang ama? Bakit hinayaan lang siyang maltratuhin ng mga taong pinagkatiwala ng kanyang ina na mga laga sa kanya? Sa sobrang emosyon na nararamdaman, hindi niya napigilang ihagis ang kwintas sa fountain na nasa harapan niya. I hate you. Ang sama mo. Tuloy-tuloy ang pagtulo ng mga luha niya. Pinupunasan niya ito sa katiningnan ulit ang kwintas na inihagis niya. Regret suddenly filled through her heart. Agad niyang nilapitan ang fountain. At saka kinakpaka pa ang itinapong kwintas. Nababasa na pati ang braso niya ngunit hindi pa niya makikita ang necklace kaya tinubad na niya sa paa ang suot na sandals. At saka mabilis na lumusong sa fountain, lampas hanggang tuhod niya ang tubig. Nakasuot siya ng isang below the knee na striped dress pero kahit ang laylayan nito ay nabasa na rin. The water is clean and clear to see pero hindi niya pa rin nakikita ang necklace. Dahil na rin sa mga marbles at mga artificial na batong nakadesign dito. Umupo na siya at maging ang bewang niya ay nabasa na rin pero patuloy pa rin siya sa pagkapkap dito.
hanggang sa makita niya ang isang bagay na kumikinang sa gilid ng parte ng fountain. Mabilis niya itong pinulot. Umalis siya sa pagkakaupo sa fountain at saka umupo sa damuhan. Matagal niyang pinagmasdan muli ang kwintas. "This is my mother's gift. I must have been gone crazy for throwing it." Wika niya sa sarili. At habang nakatingin pa sa kwintas, bigla na lang niyang naalala ang mga kumupkup sa kanya. She had decided already. She has to talk to her adopted parents. She has to know what more truths lie behind her secret burst. Agad siyang nagtungo sa silid saka mabilis na nagpalit ng isang blouse at palda. Saka inilagay sa bag ang kwintas. Pagbaba niya, tinanong siya ng kanilang mayordoma kung saan siya magtutungo. At sinabi niya sa mga ito kung saan siya pupunta. Nakalimutan na niyang tumawag sa asawa para ipaalam ang pag-alis niya. Ang tanging nasa isip lang niya ay kung paano niya haharapin ang kinikilalang kapatid at ang kinikilalang mga magulang. Nagmaneho siya patungo sa bahay nila dati. Sigurado siya na nandun silang lahat. Dahil birthday nga na Irene, agad siyang pinapasok ng mga gwardya dahil nakilala na nila siya. Nadatnan niya sa living room si Irene na may kausap sa telepono. "I told you. I'm pretty sure na magmumukmuk na naman yun sa bahay nila." Dahil hindi na naman siya binati nila daddy. Pagmamayabang na Irene sa kausap. And by hearing that, alam na ni Ina kung sino ang tinutukoy nito. "Oh, not really. My birthday celebration was all over the news and magazine last night. Haven't you watched?" Sabat niya kay Irene. Napalingon naman agad ito sa kanya. "Wait, ibababa ko muna. The unwanted child is here. Talk to you later." Ngumiti sa kanya ng pagkatamis sa Irene. Saka tumayo para lapitan siya. "Wow, what a change. Nandito ka? Nang hindi inaasahan? Ano na naman nakain mo? At naparito ka nang hindi tinatawag nila mami. Wait, andito ka ba para malaman kung may pangalan ka sa invitation?" Pangungot yan dito sa kanya. "Oops, I'm sorry. My bad. Yun nga pala ang reason ng paglalayas mo 7 years ago." Sabi ni Irene sa kanya, habang tinatapik-tapik ang balikat nito. "Well, hindi naman actually. Kasi alam kong sinaksak mo na sa baga mo yung invitation na yon. At sa 7 taon nakaraan, gaya nga ng sinabi mo." Nainsulto si Irene, kaya nag-blot niya si Ina sa braso. "Ano? Lalaban ka na? Bakit? Bitter ka pa rin dahil doon?" Nalalaki mata ng tanong ni Irene. "Hindi." Agad na binaklas ni Ina ang pagkakahawak nito sa kanya. "Kahit lamunin mo pa ang lahat ng yon, wala na akong pakialam. Diyan ka naman kasi magaling sa pagkuha ng mga bagay na sa akin. Diyan ka magaling. Ang agawin ng mga bagay na lahat ay para sa akin." Ang tapang mo na talaga, no? Agad lumapit sa kanya si Irene, saka siya ginawaran ng sampal. Pero mabilis niya itong naitulak sa magkabilang braso, kaya napaupo si Irene pabalik sa sofa. Tumayo ito ulit para sampalin si Ina, ngunit mabilis niya itong naunahang bigyan ng isang sampal. Agad namang nakabawi si Irene, and slapped her hardly. Saka pa nito hinawakan sa buhok si Ina. Habang nagsasabunutan sila, ay biglang pumasok ang kanyang kinikilalang ina. Agad itong lumapit sa kanila, saka mabilis na itinulak si Ina at kinuha ang anak. "Sa tingin mo anong ginagawa mo?" sigaw nito. "At ikaw? Bakit hindi niyo pinigilan ang babaeng ito? Hinayaan niyo pang gumawa ng eksena?" Dagdag na paninermo nito sa mga kasambahay na umaawat na rin sa kanila. Kasi po Ma'am Kiara, hindi rin po kasi namin sila maawat." Pagpapaliwanag naman ng mga ito. "At ikaw naman Ina, how dare you do this to Irene? How dare you cause a scene in my house?" Galit na wika pa nito, saka siya dinuro ng kamay. Nasa likod nito si Irene na nakangisi, at kagaya niya ay magulo na rin ang buhok. "Nandito ako para bawiin ang talagang akin." Agad tumayo si Ina, saka mabilis na naglakad paakyat ng kwarto ni Irene. "Where do you think you're going? Bumaba ka dito Ina, or tatawagin ko yung mga guards para kaladkarin ka palabas." Banta ng ginang sa kanya, pero patuloy lang siyang naglakad paakyat sa hagdan.
Ma'am, anong ibig niyang sabihin? Tanong ni Irene sa mami niya. Hindi ko rin alam, dear. Come, let's find out. Baka ano pa ang gawin nun sa itaas? Sagot ng ginang. Saka sila sabay na umakyat. Nagulat sila nang madatnan si Ina na hinahalungkot ang drawer ni Irene kung saan nakalagay ang mga susi nito, mula sa susi ng mga kotse, ng office at marami pa. What the hell? Nasambit ni Irene nang makitang nagkalat na pati ang ibang gamit niya sa kwarto. Lumabas ka rito. Tingnan mo nga kung anong ginawa mo. Agad niyang nilapitan si Ina, saka hinablot sa siko. Napatingin naman si Ina sa paghalongkat dahil nahanap na rin niya ang hinahanap. Got it. Finally got back what's mine. Nakangiting sambit ni Ina, saka itinas ang isang susi na may keychain na isang teddy bear. Bakit kinuha mo yan? Ibalik mo yan. Sa akin yan. Sigaw sa kanya ni Irene nang makita ang hawak ni Ina. Nilapitan siya nito para agawin ang susi, pero agad niya itong itinulak. Napaupo sa sahig si Irene at nilapitan agad siya ng mami niya. Ina, ano bang ginagawa mo? Anong karapatan mong itulak ang anak ko? Galit na din na sigaw ng ginang saka inalalaya ng anak patayo. Bakit ba nandito ka? Para mag-iskandalo? Ibalik mo yan kay Irene. Ngayon na. Utos pa ng ginang. Tukoy sa susi. Why would I? Sa akin ito. Bago pa man mahawakan nito na Irene. Alam mo yun, mami? Alam mo din kung anong tinutukoy ko. Hindi na din mapigilang sumigaw ni Ina. What craziness is she babbling out again, mom? Is she delusional again? Si Irene na nakabawi na mula sa pagkakaupo sa sahig. So seems like you already know the truth, kaya wag mo na akong tatawagin, mami. Simula ngayon. Dahil hindi naman kita tunay na anak. Sigaw sa kanya ng ginang. Si Irene ay nagulantang sa narinig at napasinghap. While Ina can still compose herself, since this is what she expected to happen anyway. Alam ko, kaya nga nandito ako para kunin ang susi. For you to know na alam ko na ang lahat. Pagmula sa kung sino, at kung bakit niyo ako pinahirapan magmula pa noong bata pa ako. Sagot ni Ina. At anong kinalaman doon ng susi na yan? That's my mom's gift to me. Sigaw pabalik ni Irene kay Ina na tinutukoy ang susi ng kanilang ancestral house. Sigurado ka, Irene? Nasa ito? Talaga? Why don't you ask your mom? Sa kanilingon ni Ina ang ginang. Tumingin siya pabalik kay Irene. Congratulations, Irene. For the first time, may bagay na pag-aari mo na akin naman pala talaga. How does it feel, ha? Ang maagawan? Sa sobrang inis ni Irene, lumapit siya at sinampal nang magkabila si Ina na manhid ang panandalian ang mga pisngi nito. Is that all what you can do, ha, Irene? Babawi sana siya sa pagkakasampal sa kanya ni Irene, pero kaagad na nasalo ito ng ginang. Stop with this cat fight, will you? Ina, di ba? Nandito ka lang para kunin yan? Umalis ka na. Ngayon na alam mo na ang lahat. Ngayon na nasabi na sa iyo ang dating yaya ng totoo mong ina. Huwag ka nang babalik pa sa pamamahay ko. At bakit? You can't stand this sight of me. Bakit hindi pa kasi ninyo ginawa nung kinuha ninyo ako? Bakit hindi nyo na lang ako pinalayas? O kaya pinampon sa iba? Bakit kasi nagtiis kayo ng ilang taon na makita ko? Eh di sana, hindi na kayo nahirapan pa? Bakit pa kasi? Her hands were shaking. What more is her voice while firing away her questions. Pain and agony is seeping through her. Naalala kasi niya kung paanong ilang beses na siyang sinaktan ng dahil sa mga taong itinuring niyang pamilya. Huwag na huwag mo akong masisigawan, Ina. Wala kang karapatan. At mas lalong wala kang karapatan na manatili pa dito sa pamamahay ko. Gusto mo ba talaga malaman ang lahat? Galit ako sa mama mo. Lagi na lang niya akong naaagawan. Kahit na ako pa rin ang nakakatanda, siya pa rin ang iniwanan nila ng papa ng kayamanan. Kahit na ako nang napakahirap para sa kumpanya, siya pa rin ang may malaking shares. Dahil lang may sakit siya? Dahil lang doon? Galit na bulyaw sa kanya nito. Napaigtad siya sa biglang paghisteria nito. Inampun lang naman talaga kita Dahil siya pinangako ng kapatid ko na ibibigay niya sa anak ko. Inampun lang kita para makaganti ako sa kanya. Dahil lang doon.
Wala akong nikatiting na amor sa'yo, Ina. Yan ang tandaan mo. Nagsisisi ako na inampon ko ang bastarda ng isang kabit. Nabigla si Ina sa narinig. Hindi niya ito inaasahan. Kabit? Anong ibig mong sabihin? Bakit? Bakit ka na-shock? Oh, of course you should be. Dahil kung alam ko lang na anak ka ng kapatid ko sa isang lalaking kasal na, edi sana hindi kita tinanggap. Isa kang malaking kahihiyan. Your existence is a shame. Hindi ko akalaan na magiging isang homewrecker ang mama mo. Sa bagay, doon naman siya magaling sa pang-aagaw. Napaluhan na ng tuluyan si Ina sa mga narinig. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka. Ang sakit na nararamdaman ni Ina ay hindi maipaliwanag. Kahit na ayaw nga niyang paniwalaan ito, wala siyang maisip na ibang dahilan kung bakit hindi pinanagutan ang kanyang totoong mami nang nakabuntis dito. Sa bagay, paano nga masasabi sa iyo ng dating yaya mo ang bagay na ito? Eh maski siya hindi alam ang totoo. Kung hindi ko papalihim na narinig ang kapatid ko, hindi ko malalaman yon. Ngayong alam mo na, may maipagmamayabang ka pa ba? Hindi na lubos na marinig ni Ina ang sinasabi ng ginang dahil napapahagulgol na siya. Napasalampak siya sa sahig dahil nawalan ng lakas ang mga tuhod nito dahil sa narinig. Oh my God! What's happening in my life? I am a mistress child? Hindi makapaniwalang tanong ni Ina sa sarili. Pagbalik ko, dapat wala ka na rito. Huwag ka nang babalik pa. Pagtataboy sa kanya ng ginang, saka ito lumabas ng silid. Narinig niyang patuya sa kanya ni Irene, kaya tiningala niya ito. Wonderful tangled mess of life you have, dear sister of mine. Or should I say, fake sister? Kawawa ka naman. Dagdag pa nito sa kaumiling-iling. Nilapitan pa siya nito sa kahinawakan ang baba ni Ina. How does it feel? Masakit ba? Nakakaawa ka naman. Masakit talagang malaman na hindi ka tunay na anak plus anak ka pala ng isang kabit. Ha ha ha. Pagkatawa pa nito sa kanya, lakas loob na hinawi ni Ina ang kamay ni Irene sa katumayo. Kahit na nanlalabo na ang mga mata dahil sa luha. Don't look down on me, Irene. Mas maawa ka sa sarili mo. Dahil kinailangan mo pa akong agawan at siraan sa iba para lang makarating ka sa kinalalagyan mo ngayon. Without me, you're nothing. You think I'm just your shadow? Think twice, Irene. You're the one who's living in my shadow. Kaya wala kang nakamit sa buhay mo. Dahil lagi mo nalang kinukumpara ang sarili mo sa akin. Kaya at the end, kahit na nasa iyo ng mga bagay na inago mo sa akin, feeling mo ako pa rin ang panalo. Mabilis na pinulot ni Ina ang susi na pinuntahan niya sa bahay na yon. Saka nilagpasan si Irene, na napatunga nga dahil sa sinabi niya. Pagkalabas niya ng pintuan at maisara niya ito, narinig niyang pagsigaw na Irene, habang isinisigaw ang pangalan ni Ina. Ipinagsawalang bahala na lang niya ito. Mabilis siyang sumakay sa kanyang kotse at saka nagmaneho. Pupunta siya sa ancestral house nila. Naisip niyang baka sa lugar na yon malaman niya ang lahat ng katotohanan sa pagkatao niya. Pagkarating niya rito, napahinto siya sa gate ng bahay. Katamtaman lamang ang laki nito. Sa palagay niya, ay kakasya ang 5 to 6 na pamilya. May caretaker ang ancestral house nila, na kagad naman niyang nakilala sa kasinamahan sa loob. Habang naglalakad sa hallway, madaming antigong bagay siyang nakikita. Hanggang sa dumako ang mata niya sa isang life-size na painting na nakasabit sa pader, na nagdudugtong sa dalawang magkaharap na hagdanan. Labis na lamang ang iyak niya na makita ito. The pain's feeling while looking at the painting ay hindi niya maipaliwanag that her tears automatically came out. Napatakip siya sa bibig sa mga higbing kumakawala sa kanya. Larawin niya ng may-ari sa bahay na ito, si Ma'am Katrina. Kinuhanan niya ng isang doktora noong nanganak siya sa hospital, na naging huling sandali niya sa mundong ito. Napagsino ko na kung sino ka, iha. Batid kung kailangan mong mapag-isa kaya maiwanan mo na kita. Tawagin mo na lamang ako kung may kailangan ka. Tinapik siya ng matandang babae sa balikat, saka na umalis. Ang larawan na nasa harapan niya ay sa kanyang tunay na ina. Nakahiga ito sa isang ospital bed
at may nakanapang bata sa tiyan nito. Nakatingin naman sa bata ang napakagandang babae na yun ang may mga ngiti sa labi. Gayon din ang bata na nakangiti din. Ma! Ma! Pagtawag ni Ina habang patuloy na humahagulgol at nakatingin sa painting. Labis na ang pagkabahala ni Kaiser nang dumating siya at nalaman na wala sa bahay ang asawa. Napag-alaman niya sa mayordoma na umalis ito papuntang bahay nila. Agad-agad siyang umalis sa kaplanong sunduin ito sa bahay ng mga magulang niya. Why does she has to go there alone? Bakit hindi niya ako inintay? Puno ng pangamba na katanungan ni Kaiser. Ngunit mas lalo siyang nag-alala nang malaman na kanina pang makaalis ito matapos makipagsagutan sa ina at kapatid. And it's already 6 p.m. The maid told her that after his wife took the key of their ancestral house sa Batangas, she drove away. Wala naman siyang matawagan dahil hindi sumasagot ang kanyang asawa. While on the phone, he drove back to their house, hoping that his wife will be there. Hello, Allison. I'm sorry for calling. But, is my wife with you? No, wala siya dito. Actually, I've been calling her since this afternoon. She's not answering the phone. Akala ko ba day off niya? Sagot ni Allison. Oo nga sana. Wait, did something happen? Where is Mitch? Anong nangyayari? Is there anything wrong? The maid told me that she goes to her parents' house this afternoon, but she's not home yet. Sobra na akong nag-aalala. Nasaan na ba siya? Ano? Bakit siya nagpunta doon? Hindi ba magkakaaway sila ng kanyang mga magulang? I'll drop the call first. I'm almost home. Thank you. Please call me back if she's there, okay? Please do. Kaiser tried calling his wife, pero lagi itong not available. Now her phone has been turned off. Asan ka na ba, wife? Hindi mapigilan ni Kaiser itanong sa sarili. Pagka-park niya, bumaba agad siya nang hindi pa naisasara ang driver's seat. Sinalubong siya ng kanilang mayordoma. Kaiser, iho, nagkita na ba kayo ng asawa mo? Wala pa rin siya sa bahay. Balik tanong nito sa mayordoma. Damn, where is my wife? Gustuhin man niya kumalma, hindi niya magawa dahil sa sobrang kaba. Naku, subukan mo lang tawagan, iho. Baka naman na traffic lang sa daan. Pati nang matanda ay nag-aalala na rin. I've been calling her many times. Nagre-ring lang ito at hindi naman niya sinasagot. Pero ngayon, nakapatay na rin ito. Saka naman nag-ring ang phone ni Kaiser at tumatawag si Allison. Nandiyan na siya? Nakauwi na? Wala pa. I might need my friend's help. Magpapatulong akong hanapin ang asawa ko. Wait. Pigil ni Allison sa pagputol ni Kaiser ng tawag. Yes? Ano yun? Nandiyan siya? No. I'll send you an address. Subukan mo pumunta dun muna. Ang sabi kasi ng mga katulong, kinuha niya ang susi ng kanilang ancestral house sa Batangas. Kung may nangyari man dito, I'm pretty sure doon ang punta niya. Is that okay? Susunod na lang kami ni Alex. Okay, gagawin ko yan. Pero nasaan ka ba? Andito ako sa lumang bahay nila Mitch. Nakausap na namin ang mga maids dito. At may napiga kami impormasyon. Ang sabi nila, nag-away-away daw sila. Nag-aalalang paliwanag ni Allison. Naririnig ni Kaiser sa kabilang linya si Alex na pinapababa na ang phone para ma-send ang address. After he received the message from Allison, muli na niyang pinatakbo ang kanyang sasakyan at tinawagan ang kanyang mga kaibigan. Hintayin mo ako, wife. Malapit na ako, sabi nito sa sarili. Ina's points of view. Hindi na namalayan ni Ina ang paglipas ng oras. Basta naalala lang niya na matapos niyang maglupasay sa iyak sa harap ng painting, ay dinalhan siya ng tubig ng matandang babae. Saka pa nito siya sinamahan sa kwarto ng kanyang totoong mami.
Nakaupo siya sa kama ng silid. Napakasimple lang ng kwarto. Makalumang mga design. Pero napakaganda nito dahil halatang naalagaan ng maayos. At habang nakaupo siya, isa-isa niyang tiningnan ang mga bagay sa loob. Pagmula sa mga lumang damit at maging ng mga lumang albums na kasalukuyan niyang tinitingnan. Napapangiti siya sa tuwing may makikita siyang picture ng mama niya na nakakatawa. Hindi niya namamalayan na sa kakatingin, napaidlip siya ng tulog habang yakap-yakap ang isang frame na larawan ng kanyang mama. Nabuksan ang pintuan ng silid at pumasok mula doon si Kaiser. Nahalata ang pagod sa mukha dahil halatang tumakbo ito paakyat. He was about to call his wife nang makita ang kalagayan nito habang nakatagilid ng pagkakahiga at may yakap na isang frame. Nawalang parang bula lahat ng takot, pangamba at inis na nararamdaman niya nang makita ang asawa na natutulog. Dahan-dahan siyang lumapit sa kinalalagyan nito, saka umupo sa tabi ng asawa. "You made me worried, sick wife. I almost lost my sense. Please, don't do this again." Pagkakausap niya dito habang hinahaplos ang mukha ng asawa. Nakita niyang nagkalat ng mga album sa ibabaw ng kama at maging sa sahig. Kaya pinagpupulot niya ito. Hindi pa rin niya alam ang dahilan ng pagpunta ng asawa niya sa bahay na ito. Pero agad siyang nagka-idea nang makita ang larawan sa album. Mga larawan ng isang napakagandang babae. Ngunit mas napansin niya ang laki ng pagkakahawig nito sa asawa niya. Nagulat siya and while organizing his thoughts, he had a hint of whatever is happening. Isa-isa niya itong itinabi maging ang frame na yakap ng asawa. Saka binuhat niya ang asawa at inayos ang pagkakahiga at nilagyan ng kumot. Pagkatapos sinubod ni Kaiser ang coat at tinanggal ang necktie, saka humiga sa tabi ng asawa. Gumalaw si Ina at yumakap kay Kaiser. "Why are you hurting this much, wife? Ano bang nagawa mo sa kanila? Para pasakitan ka ng ganito?" Sympathy is running through his heart for his wife. Niyakap niya ito ng mahigpit saka hinalikan sa noo. Kinabukasan, nagising si Ina dahil parang nasusuka siya. Bumangon siya, saka napaupo agad sa kama dahil masakit din ang ulo niya. Nagulat siya nang biglang may magsalita sa may likuran niya. "Wife?" Gulat siyang napalingon dito, saka nakitang asawa na halatang halata na bagong gising. "Love? Paano ka napunta dito?" "You nearly killed me because of worrying last night, wife. I almost went crazy. I couldn't find you anywhere." Seryosong saad ni Kaiser and look at her intently. I'm really sorry, love. Ang bilis kasi ng pangyayari. I just lost myself for a moment. Kasi pinipilit ni Ina ang sarili na magpaliwanag. Sobrang bigat ng nararamdaman niya. Hindi niya alam kung saan sisimulan ang paliwanag niya. Habang nakatingin sa asawa, na-imagine niya kung paano itong mahirapan at natakot sa biglang pagkawala niya. "I'm calling you 100 times, but you're not even answering. Imagine how scared I am, wife. I even called my friends to help me finding you." Nagsimulang magtubig ang mga mata ni Ina sa narinig sa asawa. Napatungo ito sa kamarahan tong pinunasan. Alam naman niya sa sarili na may kasalanan din siya. Masyado siyang nagpadala sa emosyon niya na hindi niya naisip na may mga taong pwedeng maperwisyo nang dahil sa kanya. Umuga ng kaunti ang kama dahil sa paglapit sa kanya ni Kaiser. Niyakap siya nito saka isinandal sa dibdib ang ulo ni Ina. "I'm sorry for scolding your wife. Natakot lang kasi ako. Sorry. Please, stop crying. At huwag ka nang magpaliwanag. I know you have a very good reason for doing this, okay? I'm sorry." "Hush! Tahan na." Paghingi ng tawad ni Kaiser, tumango lang siya. "I love you, wife. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag nawala ka sa buhay ko o kapag nawala ka kahit isang saglit." Ina chuckled because of her husband's cheesiness. "I love you more." Sabay silang bumaba sa kusina para mag-agahan.
nang makita kong sino ang nasa hapagkainan at nakahanda na din kumain. "What are you doing, guys?" Gulat na tanong ni Ina kina Alex at Allison, kasama ang kaibigan ni Kaiser na si Atty. Nathan. "Kasama namin ang asawa mo kagabi na pumunta dito. You made us all worry, Michelle. Paano kung napahamak ka? Sana man lang tumawag ka. Kahit isa sa amin." Paninermon sa kanya ni Alex. "Alex, wag na. Alam mo naman na may pinagdadaanan si Mitch eh." Pagdedepensa sa kanya ni Allison, lumapit naman siya sa dalawa. Saka niyakap ang mga ito. "Thank you guys for being here for me and for always taking care of me." Pagkatapos nilang makapag-agahan, nag-ausap pa sila ng ilang sandali. At nagulat pa si Ina nang malaman na magkakakilala pala talaga si Alex at ang kaibigan ni Kaiser na si Atty. Nathan. And while looking at her friends, she felt happiness. Who would have imagined that you can find someone whom you can always rely on and share your problems and burden with them? She's so lucky to have Alex and Ali as her best friends. Ilang sandali pa, dumating ang anak ng matandang caretaker. Saka sinabing may bisita sa labas na hinahanap si Ina. Sinamahan siyang lumabas ni Kaiser para tingnan kung sino ito. Nakaparada sa labas ng gate ang isang black sedan. Nang mabuksan nila ang gate, lumabas sa sasakyan ng isang lalaki na sa palagay ni Ina ay nasa 50 plus na ang edad. Halatang gwapo at makisig din ito noong kabataan. At isang napakagandang dalaga at binata. Lumapit ang mga ito sa kanila ni Kaiser. "Ina, my princess," tawag sa kanya ng lalaking may edad na nakapagpagulat sa kanya. "Sino pong hinahanap nyo?" Magalang na tanong ni Ina sa mga taong nasa labas. Biglang kumabog ang puso niya. She has the same shape of nose and lips with the girl in front of her. "Ina?" Both Kaiser and Ina was shocked upon hearing the man called her my princess. Silence filled the space between them. Walang nagsasalita, maski isa sa kanila. Kaiser was the first one to break it. "Nice to meet you again, Mr. Colin. How may we help you?" "Yes, thank you for the kindness, Mr. Kaiser. But, may I please talk to my tumikim ito sa katiningnan si Ina. "To your wife." Ina has a hint. May nararamdaman na siya, and she won't play dumb for it. "My wife is..." "Please get inside, Mr. Colin. Love, can you accompany the guest inside? I'll just talk with Mr. Colin at the garden." Putol ni Ina sa anumang sasabihin ng asawa. Makikita ang pagsilay ng lungkot sa mga mata ni Mr. Colin dahil sa tinura ni Ina, ngunit binaliwala niya ito. Paghatid nila sa mga kasama ni Mr. Colin, nagpatuloy silang dalawa sa paglalakad papuntang garden. Umupo sila sa isang bench doon na nakaharap sa mga kumpul-kumpul na iba't ibang bulaklak, mga puno, at marami pang iba. Madami ding mga ibon na naghuhuni dito. May isang maliit na tulay sa gitna ng garden na nagdudugtong dito sa isang puno sa kabilang bahagi ng garden. Isa itong malaking treehouse. Samantalang may umaagos na tubig sa ilalim ng tulay. Nang makaupo sila ay pinakiramdaman ni Ina ang paligid. Pumikit siya sa kamarahang itinaas ang ulo para tumingala. It's past 10 a.m. at hindi naman masyadong mainit ang sikat ng araw dahil na rin sa mga puno sa paligid. Tahimik din si Mr. Colin habang tinitingnan ang kagandahan ng view sa harapan niya. Pagkalipas ng ilang segundo ay nagsalita si Mr. Colin. "You finally get back here. How's your..." Lumit ang boses ni Mr. Colin, parang may nakaharang sa lalamunan niya na hindi niya maituloy ang gustong sabihin. "My life? Well, it's pretty good." Tumango si Ina saka iminulat ang mata at tumingin sa mga mata ng kausap. "Much better than my past life when I'm still not married." Ibinalik niya ang tingin sa mga bulaklak. "Ina, I don't have any excuses why you are in this situation. But please, my princess, listen to your papa's explanation." Pagsusuma mo sa kanya ng kausap. "My princess? Papa?" Hinawakan niya ang bandang kinalalagyan ng puso
Dahil sa bahagyang pagkirot nito, nag-aalalang napatingin naman sa kanya si Mr. Colin. I'm okay. Are you sure? Inayos ni Ina ang pagkakaupo. Hindi niya na mapigilan ang sarili na magtanong kaya sinimulan na niya. Pwede ba ako magtanong? Bahagyang tumango naman ito. Kailan mo pa nalaman na may anak ka sa iba? Tumingin din pabalik sa mga harapan si Mr. Colin. When your mother is pregnant with you for 8 months. Napasingap si Ina. Hindi siya makapaniwala dito. 8 months? You still had the chance to take at least a little bit of time to help my mother. Pero anong ginawa mo? Pagkatapos mo siyang buntisin, umiwas ka sa responsibilidad. How can you leave a pregnant woman alone? Asik ni Ina. Ina, my princess, please. Listen to Papa first. How can you leave her alone? In that state of her, she's sick and alone. And she's bearing your child. Habang umiiyak si Ina, tiningnan niya sa mata ang ama. At iniwanan mo siyang mag-isa. Please, pakinggan mo muna ako. Alam kong galit ka sa akin. Pero pwede ba, pakinggan mo muna ako. Hindi ako galit. Disappointed lang. I don't have any rights to be mad. I know where to place ourselves. But given the situation, you could have do something for her. Sinubukan ko, Ina. Sinubukan ko ng maraming beses. Nagmakaawa ko sa kanya. Naglumuhod ako sa harapan niya. Pero hindi niya ako binigyan ng chance. May pait at hinanakit sa boses ng ama habang sinasabi ito. Katrina hid her pregnancy to me. If I didn't get a call from her 9 months after she broke up with me and they stood me up on our wedding day, I would never learn about you. Wedding? What do you mean wedding? I thought she was a mistress. Maging si Mr. Colin ay nagulat. Anong mistress? Your mother. She's not. At sinong nagsabi sa iyo niyan, Iha? My mom, my Aunt Kiara. Huwag kang maniwala sa kanya, princess. Your mother has never been a mistress. Then, why are you not with her during her pregnancy? Napabuntong hinangi ang kanyang ama. Then start reminiscing the past. Inaamin kong masyadong magulo ang relasyon namin. Flashback. Naglalakad ng nakapaa si Katrina sa dalampasigan. Gumising siya ng maaga at imbis na mag-jogging, ay naglakad lang ito sa seashore and enjoy the breezy wind. Bahagyang lumilipad ang suot niyang dress dahil sa lakas ng hangin. Nakahawak pa siya sa sombrero niya. Pero ang malakas na hangin na bumabalandra sa kanya ay siyang nagpapakalma. It's her second day staying at this resort. It's a hidden resort actually, only for those who wants to spend their vacation alone. Before reaching the resort, you have to ride the public transportation like jeeps, bus, or tricycle for 2 hours. Pagkatapos nun, ay sasakay ka pa ng tricycle ng 1 oras. At pagkatapos uli nun, maglalakad ka pa ng 30 minuto para makarating sa lugar. Vehicles are not allowed for eco-friendly reason. Nagpunta siya sa resort to get some rest. Gusto niya ipahinga ang utak niya. 1 taon nang patay ang parehong magulang niya dahil sa aksidente. Ang nakakatanda niyang kapatid na 3 years ang agwat nila ay may sarili na ring pamilya at malapit na ding mga anak. So basically, ay nag-iisa lang siya. Nakapangalan sa kanyang ilang ari-arian ng magulang. She also has the biggest share with her company. Kilala din siya sa fashion industry because of her profession as a well-known designer. Pero wala dito ang nakakapagpasaya sa kanya. Kahit na isa. Pakiramdam niya ay blanco pa rin siya. Dahil may taring na ang buhay niya. Nakasalalay na lang siya sa mga gamot na inirekomenda sa kanya ng kaibigan niyang cardiologist. She wanted to end her life quickly. Pero alam niyang malaking kasalanan ito sa Diyos. 2 years ago nang malaman niya ang kondisyon at todo alaga sa kanya, ang mga magulang niya.
Hanggang sa kanilang huling sandali. Kapakanan pa rin ni Catherine ang iniisip nila. She's just 24 and young. Pero bakit siya may sakit? Mabigat ang damdamin niya kaya pinili niyang magpunta sa resort na yon. Hindi pa lumalabas ang araw dahil alas 5 pa lang ng umaga. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa umupo siya sa isang malaking bato na medyo nakalusob sa tubig. Ang nagsisilbing wall ng resort sa katabing resort ay mga bato na pinasadyang pagpatong-patungin at mga punong itinanim dito. Ibinaba ni Katrina ang mga paa at tuluyan na itong nabasa. Napangiti siya sa lamig na naramdaman sa kapumikit at tumingala sa kalangitan. Itinukod niyang magkabilang kamay sa magkabilang gilid. Sobrang gandang pakinggan ang tunog ng mga alon at ng simoy ng hangin. She's even humming para sabayan ito. Then all of a sudden, may sumagi sa paa niya kaya agad niyang inaimulat ang mga mata, saka nahila pataas ang mga paa. Isang babasaging bote ng branded na inumin pala ito at may nakalagay sa loob na parang isang maliit na papel. Natawa ng mahina si Katrina habang pinupulot ito. So childish, wika niya sa sarili. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa kabalak umaksyon para ihagis ulit ang bote. Pero nagdalawang isip siya. To might as well read it before throwing it out to the sea again. She was about to open it nang bigla na lang may lalaki nagsalita at lumitaw nang galing kung saan. If you're going to open it, siguraduhin mo lang na susundin mo ang nakasulat dyan. She was shocked to hear someone behind her, and that made her fall. Nahulog siya mula sa kinatatayuan. Napasigaw pa siya ng dahil dito, nang tuluyan na siyang mahulog. Hindi niya namalayan na nahila siya ng alon. She's not afraid of the water. Pero takot siyang malunod, lalo na't hindi siya marunong lumangoy. The man was taken aback because of what happened. Nang makita niya biglang nawala ang babae at napasama sa alon, hindi siya nagdalawang isip na lumusong sa tubig para iligtas ito. Nang tuluyan na niyang maiahon ng dalaga, inihiga niya ito. Habang patuloy naman sa paghabol ng hininga ang dalaga. Dahil sa nangyari, mabuti na lang naging mabilis ang binata sa pagligtas sa kanya, kaya hindi siya tuluyang nawalan ng malay. Hawak-hawak ni Katrina ang dibdib saka pinipilit pa ring habulin ang hininga. Kinakapos na siya sa hangin nang dahil sa nangyari at dahil sa nakikita, nag-aalala ang binata. Miss, are you alright? Come here, I'll bring you to the clinic. Saka inilahad ng binata ang kamay kay Katrina para alalayan nito. Walang lakas na kinuha ito ni Katrina, saka nagbakasakaling tumayo. Pero biglang nawalan ng siya ng lakas at tuluyang nawalan ng malay. Nasalo naman ito ng binata, kaya agad niyang binuhat, saka agad na itinakbo papuntang klinik. Medyo natagalan pa ang nurse na naka-assign dito dahil masyadong maaga at ginising pa muna ng isang staff ng resort. Hindi mapakali ang binata at makailang ulit nang nagpabalik-balik sa nurse para itanong kung anong nangyari sa dalaga. Dahil 5 oras na itong tulog. Pinayuhan lamang siya ng nurse na maghintay dahil kung magkakaroon man ng problema, meron namang ambulansya na handang lumarga para sa kanila. Hinawi niya ang kurtina na nagsisilbing divider ng mga kama, saka umupo sa isang stool katabi ng kamang kinahihigaan ng dalaga. Alam niya mag-isa lang ang dalaga dahil ang resort na ito ay hindi tumatanggap ng guest na couple or pamilya. Pinasadya ito para sa isang bisita lang. And he's also there for the same reason, to be alone. Tinitigan niya ang dalaga. She has a smooth caramel skin, long chocolate brown wavy hair na halos sumabot na sa kanyang bewang. She has a plump pouty lips and a small button nose. She also got the perfect curves. And while staring at her, hindi na malaya ng binata ang pagbukas ng mata ni Catherine. Sino ka? Bakit ka nandito? Napatang ang binata sa dalaga. She has a chinky honey-colored eyes. He was mesmerized that he was not able to answer until Catherine asked him again. Excuse me, mister. Who are you? Ipinilig ng binatang ulo. Saka ngumiti at sumagot. I'm Colin Savorani. Inilahad niya ang kamay kay Catherine. Tinanggap naman niya ito.
Katrina Alvarez. By the way, how long have I been sleeping? Halos 6 na oras na. At dahil sa muntikanan mo ng pagkalunod, nawalan ka ng malay. Are you feeling better now? Ginamit ni Katrina ang lakas para bumangon mula sa pagkakahiga na inalalayan naman ni Colin agad. Here, let me help you. May gusto ko bang inumin? Tubig? Sabihin mo sa akin. Hindi, okay lang ako. Tanggi ni Katrina. Wait, marunong kang magtagalog? Gulat na tanong pa niya. Oo naman, it's not my language but I wanted to learn it somehow. Ngiti sa kanya ni Colin, tinanguan naman ito ni Catherine. I'm really sorry about what happened. I didn't mean to scare you like that. It's alright. Nagulat lang ako kasi hindi ko na ina-expect na may tao sa likod ko. Sa'yo ba yung bote? Tumango naman si Colin. Still, I'm sorry. You almost drowned because of me. Forgiven. And thank you for saving me. Katrina smiled at him and saw Colin. And the flashback. What happened after that? Inescaping her cold expression. Nagpasya kaming manatili doon ng 2 linggo pa. Naging magkaibigan kami hanggang sa nagkaibigan. I even proposed to your mother. Ang sabi niya ay yes. But on the day of our wedding, a civil wedding to be exact, she didn't show up. And I haven't seen her for the next 9 months. Mom ran away? Pero bakit? She said yes to your proposal, but she left? For what reason? Naguguluhang tanong ni Ina. On the day of our supposed to be wedding day, she found out the reason I stayed here at the Philippines. I was engaged to my current wife. I left home and came at this country. You left home? Pero bakit po? You said you're engaged. It's an arranged marriage. Dati ko siyang kasintahan at nagkahiwalay kami. At hindi ko alam na buntis siya. 5 buwang pregnant. I haven't seen her because our parents wanted us to marry as soon as possible. Dahil nga buntis siya. And they were about to tell me on the engagement party. Pero umalis ako nang walang paalam. At natagpuan ko nga ang mami mo. At nainlove ako sa kanya. Napabuntong hininga si Mr. Colin upon reminiscing this past. I look for your mother, but I can't find her no matter how hard I tried. I don't even know her address, her phone number, or whatever it is. Naglaho siyang parang bula. When I meet my friend from the NBI, humingi ako ng tulong sa kanya para hanapin si Catherine. Pero natagpuan ako ng aking mga magulang. At sinabi nila sa akin na kailangan kong magpakasal kay Camille, ang aking ex. Dahil buntis siya. Wala akong pagpipilian. Kung hindi ang bumalik sa France. Nasa tabi niya ako hanggang sa maipanganak ang una kong anak. But we didn't get married. Paliwanag ko sa kanya that I wanted to find Katrina. I know I was a bad person for thinking of another woman when Camille was there and the one who bore my child. But I was desperate and involved with your mother. Then, another 5 months has passed. Tumawag sa akin si Katrina. At nagkita nga kami. And imagine my shock that moment. Napaluha ko. Buntis din siya at nangangayayat. Mahinang-mahina ng itsura niya. At wala akong nagawa kundi ang yakapin siya. At tanuin kung bakit siya biglang naglahong parang bula. Nag-usap kami. At sinabi niya sa akin ang lahat. Na meron nga raw siyang sakit. And she was pregnant with my child. Nagalit ako sa kanya nung una. Bakit niya tinago yun sa akin? Why is she sure that she's dying? She told me that she's going to leave you at your aunt's care. She told me about her plans. Mr. Colin looked at Ina. Nangungusap ang mga mata nito. Anong ginawa mo? Did you agree? Bakas at garalgal ang boses ni Ina. Nalulungkot siya. Masakit isipin na ganun ang naging desisyon ng kanyang mama.
Pero naintindihan din naman niya ito. Nakiusap ako. Nagmakaawa ko sa kanya. Lumuhod ako sa harapan niya. Para pakasalan niya ako. I want her to be my only wife. Pero tumanggi siya. She doesn't want to be unfair. She wants me to marry Camille. She even reasoned out that she's sick and dying. And she doesn't want me to be alone. Pinahid ni Ina ang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Naisip pa lang niya kung paano maging matapang ang mama niya para manindigan sa desisyon niya. Sobrang awa at lungkot ang nararamdaman niya. Inabutan siya ni Mr. Colin ng panyo. Tinanggap naman niya ito sa kapinahid sa mga mata. No matter how hard I beg her, she doesn't want to. I told her I want to take you. Pero nakiusap siya. She don't want you to think that you're a child out of wedlock. Nasaktan ako dahil doon. Iniyakan ko siya. Pero pinanindigan niya ang kanyang desisyon. Pinakiusapan niya ako na huwag siyang pilitin tungkol dito. At pinapangako niya ako na sakalang kita malalapitan kapag kasal ka na. Nandun ako nang ipinanganak ka sa ospital. Nakita ko ang saya niya nang halikan ka niya. At nakita ko rin nang mawalan siya ng buhay. God knows how much I wanted to beg the doctor to revive her. Pero wala na tayong magagawa doon. May pinirmahan siyang dokumento. Isang waiver na kapag tumigil na ang tibok ng kanyang puso, ay wag na siyang i-revive. I also attended the funeral of your mother. Nang mamatay siya, I was lost that time. Nagumpisa na akong uminom ng alak. Kinalimutan ko na rin ang sarili ko at ang responsibilidad ko sa iyo. Pinabayaan ko na rin ang aking pamilya, si Camille at ang aking anak. Until one day, I dream about Christina. She wants me to look after you. She wants me to be happy. And lastly, she wants me to proudly present myself to you as your father. That's when I began my life again. And I also married Camille. But I was always keeping you in surveillance. I attended every event in your school, every occasions, every celebration, on your wedding day. That's why you're always receiving the gifts. Ilang sandali pang lumipas, at kapwa sila tahimik, Ina is still processing her father's explanation. She has some doubts, but she don't want to be unfair too. Tumingin siya sa kanyang tunay na ama. Huling katanungan na lang. Bakit hindi mo ako kinuha? Na ginagawang miserable ni auntie ang buhay ko nang nakikilala kong magulang. When they're giving me a hard time living with them. When they sold me off to marry. Because I love your mother. I can't ruin my promise to her. I respect her decisions. And regarding your husband, kilala ko na siya dati pa. Kilala mo siya? Yes, I know what kind of man he is both in the business world and to you. I know how he watches you from afar. How he keeps on checking on you even after you run away from home. Ako ang taong nasa likod, kaya bumulusok pababa ang mga negosyo ng auntie mo. But your husband take actions faster. That I miss the chance. I would have saved you from your marriage. Pero kilala ko siya. Mabuti siyang tao, Ina. At ayaw din kitang pangunahan sa desisyon mo. I have a spy at your aunt's house and she's telling me all what's happening there. And that includes your decision about the marriage. Natahimik panandalian si Ina. Hindi niya na-expect ang mga narinig. Hindi niya lubos akalain na may malaking sekretong tinatago ang buhay niya. She was shocked and hurt at the same time. But she knows one thing. During the time she's alone, broken and hurt, she was not alone at all. She has her husband and father that always watched and protecting her. Ina's points of view. Nakadungaw si Ina sa veranda ng kwarto ng kanyang biological mother habang pinagmamasdan sa baba ang mga kaibigan at ang kanyang ama at mga kapatid. Mula sa kinatatayuan niyang second floor ng bahay, makikita ng maigi ang buong garden. Nagayang mga kaibigan niya na sa garden sila mag-lunch.
kaya busy sila sa paghahanda at pagsaset up ng mga gamit. After her talk with her father, it feels like nawalan siya ng lakas na muling kausapin ito. She excused from her father and goes up to clear her mind. Hindi pa siya handa. Hindi siya masaya. At higit sa lahat, nasasaktan pa rin siya even after hearing her father's explanation and all. She can't still find happiness from it. Mula sa likuran niya, yumakap sa kanya si Kaiser na nag-aalala sa kalagayan ng asawa. He's feeling guilty because he couldn't do anything for her. Hindi niya magawang pagaanin ang kalooban nito. Maging siya ay labis na nagulat sa nalaman. After in-run of her mother's room, Mr. Colin explained everything to them. Even Allison and Alexandra was shocked to the core. Wife? Pagtawag niya sa asawa. Napabuntong hininga si Ina. Patuloy lang siyang nakamasid sa baba. Makikita kung paanong ilang beses siyang sulyapan ng kanyang ama at ng kanyang mga kapatid. Pero wala siyang sapat na lakas para harapin sila. Hindi niya alam kung saan siya nagsisimula. Hindi niya alam kung paanong reaksyon na ipapakita matapos malaman ang lahat. I love you. At susuportahan kita kahit paano ang maging desisyon mo. You have visitors down there at naghihintay sa'yo. Kaiser is trying to console her. Alam ko, Ina sighed again for the second time. Hindi ko lang alam kung anong sasabihin ko, kung anong gagawin ko, at kung ano ang ire-react ko. I mean, yes, I already hear his explanation and all, but still, something is missing. I know in my heart that I'm looking for something from him. Pero hindi ko alam kung ano yon. I don't even know what is it. Humarap si Ina sa asawa, saka ito niyakap pabalik. Kaiser tightened his hug and kissed her head. Everything will be alright, wife. I know you're the kindest person in the whole world. At alam kong malalagpasan mo ang lahat ng ito, wife. Just look at him properly, wife. Baka sakaling matagpuan mo ang hinahanap ng puso mo. I know Mr. Colin well, from the business world. I know he doesn't bite. Ina chuckled at her husband's joke. Kaiser laughed with her. Bumitaw si Ina sa pagkakayakap sa asawa, saka huminga ng malalim. Okay, I can do it. He's my father anyway, my real father. I can fight the awkwardness, right? Yes, you can, wife. And I'll always be right here, by your side. Kaiser pulled her again and kissed her forehead. You can do it, wife. I know you can. Her husband's encouragement to her is working. And as they walked down to face her father and siblings, she felt like her steps is getting lighter and her heartbeat is racing. Pagdating nila sa garden, ay nakaredy na ang mga lamesa at mga pagkain. It's perfectly done. Naupo si Kaiser, katapat ng ama niya at ng kanyang mga kapatid. Magkatabi si Ali, Alex at Nathan, ang kaibigan ng Kaiser na attorney, habang magkakatabi naman sa harapan nila ang kanyang ama at mga kapatid. Mickey, I cook your favorite dish, spicy adobong manok. Itinuro sa kanya ni Ali ang kinalalagyan ng adobo. Nganitian niya ang kaibigan. Ali is the cooker among them and she loves cooking. At alam na alam nito ang paboritong ulam nila ni Alex. Thank you, Ali. You cook all of it? Umiling si Ali sa kabinigyan ng sulyap ang dalagang kasama ng kanyang ama. I cooked the Tuscan butter salmon. I hope you like it. Ngumiti ito sa kanya. Napag-alaman niyang ang pangalan nito ay Harshini at ang kakambal naman nito ay Harsh. Thank you. I love cherry tomatoes. Tukoy ni Ina sa ingredient ng niluto nito. Ina smiled back at her. Habang kumakain, pasimpleng pinagmamasdan ni Ina ang ama at mga kapatid. Busy sa pag-aasikaso si Harsh kay Harshini. Nakakailang subo pa lamang ito, pero mas pinagtutuunan ng pansin ang kapatid. Samantalang ang ama naman niya ay pasimple siyang inaabutan ng ulam na tinatanggap naman niya. They didn't talk much while eating, maybe because of the awkwardness that's been floating in the air.
At habang kumakain sila, naglagay si Harsini ng isang slice ng salmon sa kanyang plato. Then, after a while, kumuha naman si Ali ng isang leg ng manok at inilagay sa plato ni Ina. Napansin ni Ina ang pasimpleng pagsagi ni Alex sa siko ni Ali, and she exactly know what's happening. While Attorney Nathan keeps on staring at Ali. Pero hindi naman ito pinapansin ni Ali. Harsini tried to get the chicken from the adobo, but her brother cut her off. Shin, I told you, you have to eat less oily foods. Saka painagaw ni Har sa kapatid ng sandok. Tumingin ito kay Ali. I'm sorry for my rudeness, but her doctor forbid her from eating so much oily foods. Hinging pa umanhin pa nito. Hars, her half-brother has a cold and stonic emotion. Ina can feel it, but regardless of that, she can also feel that he is caring and sensitive towards his twin. Hindi na sumagot si Ali. Tumango lamang ito sa kay pinagpatuloy ang pagkain. Muli siyang siniko ni Alex. Ina is stubborn and doughty at the same time. Siya ang pinakamatigas ang ulo sa kanilang lahat. Ina cleared her throat. What do you mean, doctor? Pagbibigay atensyon niya sa mga ito. She has a mild. Hindi na ituloy ni Hars ang sasabihin. Because Harsini butt in. Kuya, please. Nagsusumama ang mga mata nito. Hars, son, wag ngayon. Saway ng ama nila. Saka tinapik sa balikat ang anak. Isinandal ni Hars ang likod sa upuan. Naguguluhan si Ina sa mga ikinikilos nila. Natahimik ang lahat at wala nang gustong magbukas ng usapan hanggang sa matapos silang kumain. Iniligpit na ng mga caretaker ang kanilang pinagkainan. Hinatid ni Kaiser si Ina at ang mga kaibigan sa gate dahil aalis ng mga ito. Kailangan daw nila ng privacy kasama ang ama at mga kapatid para daw mas magkaintindihan pa ang mga ito. Sigurado ka bang gusto mo na umuwi? Ali, Alex, you can spend some days here. Matagal na din tayong hindi nakakapag-sleep over. Pigil ni Ina sa kanila. Michelle, it's alright. I'm sorry. Alam naming dapat nandito kami para pakalmihin ka. Pero para din sa'yo ito, you need extra time with them. At hindi kami makakatulong kapag nandito kami. Pagpapaliwanag ni Alex sa kanya. Okay, just call me up pag nakarating na kayo. Saka sila sumakay sa kotse ni Attorney Nathan. Dito kasi sumakay ang mga kaibigan niya nang sumunod sila sa Batangas. Tinawagan pala ito ni Kaiser para may makasama sila Alex at Ali. Bye, buddy. See you at Manila. Tinapik ni Attorney Nathan sa balikat si Kaiser. Saka naman tinanguan si Ina bago tuluyang pumasok sa driver's seat. Nang tuluyan na silang nakausad, yumakap sa bewang niya si Kaiser at ibinaw ng ulo sa leeg ni Ina. Wife, kailangang mag-usap-usap kayo. Pinipilit ko naman ang sarili ko. Nagtatampo ka? Hindi, syempre hindi. Mariing tanggi ni Ina. Nakikita ko, wife. Hindi ko alam na matigas din palang ulo mo. Sabay tawa ng mahina na Kaiser. Napapadyak naman sa lupas Ina. Hinawakan siya ni Kaiser sa magkabilang balikat. Halika na, pumasok na tayo sa loob. I'll give you some privacy with them, okay? Walang nagawa si Ina, kundi ang tumango. Wala din naman siyang magagawa. At the end of the day, kailangan pa rin naman niyang silang kausapin. Nang makapasok na sila sa bahay, nakita niyang ama na nakatingin sa painting na nakasabit sa sala. Ang painting ng mama niya at siya nung isinilang siya. Tumabi siya sa ama, saka tiningala din ang painting. Alam mo ba kung sino ang nagpinta dito? Tanong sa kanya ng ama. Tumango siya bilang pagsagot. It was your mother's best friend. Siguradong matutuwa yon kapag nalaman niyang nandito ka. Pagbubukas ng usapan ng ama, alam ni Ina na ito ang paraan ng ama niya para magkausap sila. She was so charming. Nilingon ni Ina ang ama nang magsalita ulit ito. Your mother is a good woman. Innocent and brave.
Did you regret meeting her? Ina don't know why, but that question suddenly popped in her mind. Never. Ang mama mo ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Ngumiti ang ama niya sa kapatuloy na tumingin sa painting. Well, if you didn't met her, then probably right now, Ina couldn't finish her words. Her father spoke up. Siguro hindi ko mararanasan ang magmahal at mahalin ng totoo at hindi ka lilito sa mundo. I'm sorry. That was rude of me. Agad na hinging paumanhin ni Ina. It's alright, my princess. Naiintindihan ko naman ang pinanggagalingan ng galit mo at ng tampo mo. Nakarinig sila ng tunog ng takong, kaya nilingon nila ito. Dad, can I have a moment with Miss Orlone? Tumango ang ama nila saka umalis. Pumalit naman sa pwesto nito si Harshini. Napakaganda niya, sabi nito habang nakatingin sa painting. Salamat. Magkamukhang magkamukha kayo. Mukha siyang anghel. Gayon din ikaw. Napalingon si Ina kay Harshini. Nalilitong napatingin siya dito. Parang napakaraming alam nito na patungkol sa kanila ng kanyang mama. You know, the whole family is so grateful to your mother. Dagdag pa ni Harshini. Bakit naman? Well, sa maraming bagay. Natawa ng mahina si Harshini, saka umupo sa sofa at kinuha ang cellphone sa bag. May gusto sana akong ipakita sa'yo, kung okay lang. Tungkol sa naman saan? Balik tanong ni Ina saka umupo din sa harap ni Harshini. After a while, may pinakita itong picture. A family picture. 5 ang nasa picture. Ang tatay ni Ina at isang napakagandang babae. Ang kambal at isang gwapo na kasing edad ni Kaiser. In the photo you can see how happy and lovely they are. The sweetness can be seen from their smiles. Nakaramdam si Ina ng inggit dahil doon. You look so cute together. Ina commented honestly, then smiled sadly. Actually, I've never had a family picture with my adopted parents. Gumuhit ang malungkot na emosyon sa mga mata ni Harshini at napansin niyo ni Ina. It's alright. I wasn't really expecting anything from them. Bumawi ng ngiti si Ina kay Harshini. So, what about the picture? Gusto ko lang ipakilala ang pamilya namin sa'yo. Kung okay lang, pero kung hindi, ay itatago ko na Harshini was about to put down her phone, but Ina stopped her. It's fine with me. Ngiting sagot niya. Thank you. Madamdami naman na sagot ni Harshini. So, this is our mom. Her name's Camille. Turo ni Harshini sa babaeng katabi ng kanyang ama. And this is our big brother, Kasyan. At tulad ng pagkakaalam mo, mas matanda siya ng 3 buwan sa'yo. And there's me and my twin. We're already 25 years old. Napakabata pa nga talaga nilang magkakambal. Ina felt something inside upon seeing the picture. She sighed then, rested her back at the sofa. Maswerte ka. Dahil meron kang pamilya. Sinserong sabi ni Ina. Alam ko, and I'm thankful every day because we got to stay together. And that's all thanks to your late mother. Naguluhang napatingin si Ina kay Harshini. Si Kuya Kas at si Daddy ay nag-away noong 19 years old pa lang siya. Pagkatapos, si Harsh naman ay nag-away sila ni Daddy 5 years ago. Anong nangyari? First with Kuya Kas, it was when Dad wanted to stay at Italy. When we were supposed to settle down at Canada. Nagtalo sila. Then Dad accidentally spilled information about you. Nalaman niya na iniwan sila ni Daddy noong 3 buwang gulang pa lamang siya. At nag-stay sa iyong mom na 7 buwang buntis. After that, Kuya Kas left home and only came back after 2 years of watching you at Paris. Ano? Gulat na tanong ni Ina. 2 years of watching me? Pero bakit? Ipinaliwanag ni Mami everything to him. They both visited her to look for you because Dad won't tell Mom about your whereabouts. Itinatago ka
At pinoprotektahan ka ni Daddy nang hindi mo alam. Then Kuya Kaz secretly looked for you with Mom. The time when we thought he left home. He used all that time to watch, protect, and secretly getting to know you. At pagkatapos ng 2 taon, ay bumalik siya sa amin. He made up with Dad. Contrary to us, my twin and I only find out about 5 years ago. Hindi nagkomento si Ina, hinayaan niyang nagpatuloy magkwento si Harshini. 5 years ago, my twin and I, 20 years old and you are 22. That time, I was in US for my heart surgery because I have a mild heart problem. Harshini laughed lightly. May sakit ka? Nag-aalalang tanong ni Ina. Yup, I was sick, but now, I'm almost okay. Ginitaan siya ni Harshini dahil sa nakita nitong pag-aalala sa mga mata ni Ina. Nung nasa ospital ako, ang kakambal ko at si Mami lang ang kasama ko. Samantalang si Dad at si Kuya Kaz ay nasa Paris, kung nasaan ka. A hint of sadness is visible on Harshini's voice. Mama and Harsh was calling Dad over and over again to come to us. Harsh even reasoned out that I am looking for Dad. After a week, dumating si Daddy. Kinausap niya ako. He told me na he will give everything I'll ask for. Then in the spot, I thought of one thing. There's only one thing that Dad can't give me. And I thought that maybe if I'll ask him that moment, he'll give it to me. Ano naman yon? Curious na tanong ni Ina. Dad never called me my princess. Harshini smiled sadly. Sure, Dad called me my sweetheart, my little pumpkin, my little girl, and all of the sweetest endearment for a daughter. But not my princess. Malungkot na tumingin lang si Harshini, saka pa simpleng pinunasan ang tumakas na butil ng mga luha sa mata. Humingi ng tawad sa akin si Daddy, dahil hindi daw niya ako matatawag na kanyang prinsesa. Dahil sa isang pangako, at ayaw naman niyang maging unfair sa lahat ng mga anak niya. Nakiusap ako kay Daddy na tawagin niya akong princess. Because what if that was my last time? My last moment with him. I begged Dad again, but he really can't. It was so hurt that I passed out. Harshini paused for a while. At nang magising ako, ay nag-aaway si Daddy at ang kakambal ko. Inaawat sila ni Mami, pero hindi sila tumigil. Galit na galit si Harsh noong mga oras na yon. Bakit daw hindi ako mapagbigyan ni Daddy sa simpleng kahilingan ko? Hindi makasagot si Dad. Kaya si Mami na ang nagsabi ng mga katotohanan. Ipinaliwanag niya sa amin na dapat ay magpasalamat kami sa iyong mama. Tuluyan na nang pumatak ang luha na itinatago ni Harshini. Hindi malaman ni Ina kung papaanong aluhin si Harshini dahil maging siya ay gulong-gulo na din. Then nagpatuloy si Harshini. Sinabi sa akin na Daddy na hindi niya pwedeng baliin ang pangako niya sa iyong mami. That he can't afford to be unfair to you. Harsh still can't accept Dad's explanation and keep on yelling at Dad. Kaya sinabi sa amin ni Mami na maswerte kami dahil meron kaming mga magulang. Samantalang ikaw ay nag-iisa. Dahil nagpaubaya ang mami mo, ipinaubaya niya si Daddy sa amin. That's when we understood it all. Your mom sacrificed you and herself for us. Hinawakan ni Harshini ang kamay ni Ina. Nagpapasalamat kami sa nanay mo. It's all thanks for her that we were able to experience a complete family. Napaiyak na lang din si Ina sa narinig. Ate, Dad was always thinking of you, caring for you, and yearning for your love. After everything that happened, I realized that we're not in the place to be angry. That there should be no reason for me to feel jealousy because you deserve the love and attention that Dad was giving you. That instead we should be kneeling to you and your mother to ask for forgiveness. Wala siyang masabi. Hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan. She's still processing everything that her half-sister said. Muling nagsalita si Harshini. At nang makarecover ako, nagmadali kaming hanapin ka. Kasama kong aking kakambal. Ngumiti sa kanya si Harshini. I don't know if you can still remember it. I was the one
who did the final walk at your fashion show event at Sicily. Nalalaking mata na napatingin siya kay Harshini. Hindi siya makapaniwala na nakilala na pala siya nito, dati pa. Wow! I'm so speechless. I didn't know we've met before. Marami ng beses that we've encountered each other. But of course, hindi mo ako matatandaan. I'm sorry, hindi ko alam. It's alright. Masaya naman kami na nasusubaybayan ka namin. Kahit hindi mo alam, nakangiting saad ni Harshini. We're just happy that you grow up with kindness and a good heart. Dagdag pa nito. You know how weird it is? You, Dad, and everyone was watching me secretly. Ina said, almost laughing. But we enjoyed watching you from afar. Maniwala ka. You don't have any idea how much Hers wanted to face your twin. No, I mean, your cousin Irene. And how much I wanted to choke her. I mean, how can someone be so evil like her? Talaga? Oh, she's really a freaking evil, haha. We're just so glad that you didn't let her stamp at you. Of course not. Hindi ko siya hahayaan. At sabay silang tumawa. Marami pang naikwento sa kanyang kapatid, kagaya ng kung paanong sinisira nilang mga plano ni Irene sa kanya sa tuwing bibisita ito sa Paris, at ang mga attempts nito na siraan siya. She was so grateful that she can't help it but to hug her sister. Thank you for everything. I really appreciated it all. You're welcome. Sana matanggap mo kami bilang isang pamilya. At sa posisyon na din na yon, nadat na sila ni Kaysar, Hars at ng kanyang ama. Sinanyasan niya si Hars at ang kanyang ama na lumapit. Saka sila isinama sa kanilang yakapan. Nang makabitaw na siya sa yakap, nayakap niya ulit ang ama. Thank you, Papa. Napaluha si Ina maging ang ama niya sa tinura niya. It's such a simple word, but it made her heart feel so good. I should thank you, my princess, for accepting us. Saka ngumiti si Ina kay Hars at niyakap din ito. Bumulong sa kanya si Hars pero tamang maririnig din ng lahat. Welcome to the family, ate. Now I can finally call you my ate. Ina never felt discontented before. Ang tawagin siyang ate at ang may matatawag na siyang pamilya ay talagang nakakataba ng puso. Ina realized one thing. At the end, makukuha mo rin kung ano man ang magandang plano ng Diyos sa'yo. Basta matuto ka lang maghintay. Then you can get it freely. Just like how she longs to have a family who can accept her with heart. And now, God has given her that blessing.